full speaker niya. Ayan. Hop! Alright! Ayan guys. So good morning po and good afternoon and magandang good evening na din po sa mga watchers natin dyan. And for today's video po, no, titignan naman natin po ngayon itong si Vivo, Asus Vivo X 1605V. Ayan. So, yan, bubuksan po muna natin and then saka po natin siya i-discuss ang kanilang technical specification. Ayan, so pagbukas po natin guys, no, ayan, meron po siyang box dito. And ito po yung unit. And then meron po siyang free na ito po, ginawang parang patungan mo. May instructions dito na ifo-fold mo siya para pwedeng patungan ng ano. Parang ganito din siya, siguro katangkad, ipapatong mo dito yung laptop. Ayan. Alright. So, unang-una, ilabas natin po yung unit. And of course, andito po lahat yung kanyang manual. Ayan. Ayan. Mga manual na. And of course, meron po siyang ito. Ayan. Asus, everything you need. Perfect experience. Sabi. Alright. And then sa gilid, ano ba yung nandito? Ayan, no? So, meron siyang charger. Ayan. So, by default, yun lang po, no? Yung charger. And then, yung free na ito, na box na gagawin mong patungan mo na din ng iyong laptop. And of course, yung unit mismo. Okay, so ayan. So, buksan natin itong si Vivo, Asus Vivo X1605A. Ayan. So, black po ang ating nakuha. Ayan. Indie black. Ayan po. Okay, ayan. Pero meron po siyang ibang kulay na yung cool silver. And so buksan po natin. Alright. Ayan. Okay, ayan guys, no? So pagkabukas po natin, ito po yung tatambad. Ano to, yung kanyang keyboard. Ayan. So itong nakuha po natin na ito na laptop is a i5 na 13500H na meron po siyang base speed na 2.6 GHz and meron po siyang 18 MB na cache, and of course meron din po siyang 12 cores and 16 threads ang kanyang processor, and ang clock speed niya po is abot siya hanggang 4.7 GHz. Yan, so base speed niya lang po yung 2.6 and ayan, up to 4.7 GHz na po siya. Ayan. So of course, itong sa screen display niya po, ayan, so screen display niya po is 16 inches na 1920 by 1200 na mayroon po siyang aspect ratio na 16:0. Ayan. And of course, meron po ang ano naman to is an IPS with a 60 Hz refresh rate. Alright. Ayan. Of course, yung memory niya din is technically meron siyang 8 GB kaagad na built-in. And of course, itong variant po na to is ano po siya is a 16 GB. So meron siyang 8 GB na built-in, and of course meron siyang another na yung natatanggal. Yan, na 8 GB din na DDR4 3200 MHz. Ayan. Of course, kung titignan din po natin ang kanyang hard disk is, storage muna, yung naka-default po dito is 512 na PCIe SSD. Ayan. Pero, 512 na M.2 NVMe SSD po. Ayan. Of course, dito sa mga panels niya, unahin po natin yung nandito. Meron po siyang audio jack. And of course, meron po siyang isang Type-C, dalawang USB 2.0, and then yung HDMI niya. And of course, andito din po yung kanyang charging port. Sa kabila naman po, meron po siyang isa na
USB port. And then meron andito din po sa left side ang kanyang anong tawag doon? Ang kanyang LED. Ayan. Of course, sa taas is meron din po siyang webcam. Ayan. So, yung webcam niya, of course, is 720 HD na. Ayan. Of course, itong keyboard. Ayan, unahin po natin yung keyboard na to. Meron po siyang chiclet type na 1.4 mm na key travel. So, yung charger niya po is ay 65 watts, 19 volts, 3.42 amperes. Ayan, kung titignan natin, also, meron na din po siyang built-in na Wi-Fi, of course, na dual band. Meron din po siyang Bluetooth. Yun po yung mga downfall lang po nito is, of course, wala siyang, kung nakita niyo yung ports kanina, wala siyang LAN cable. Ayan, so barely Wi-Fi dependent lang po itong unit na to. But of course, kung gusto niyo mag-LAN, meron naman pong mga nabibili na USB to LAN port or yung Type-C to LAN port. Meron din pong mga ganong mga nabebenta off the market. Ayan. So ang ano lang nito is ito, yung charger and yung laptop. So kung gusto niyo ng mag-LAN port, ayan, meron pong mga convertibles na mga USB or Type-C. Okay, so ang gaan naman nito, kung titingnan niyo, magaan naman siya. Ang initial na ano niya is 1.88 kilograms ang laptop na ito. So magana siya. Okay, when it comes also to battery, meron po siyang 42 watt hour na 3 cell Li-ion na battery. Ayan, so of course kung titingnan niyo din itong logo na to, wait, hindi kita. Ayan, ang logo na to, meron po siyang Microsoft 365 na of course for 1 month. Ayan, pwede mo lang siyang gamitin for 1 month. Ayan, okay. Okay, ayan, so of course din po, no, kasali din dito is Windows 11 Home na operating system. Ayan, so home lang po siya. Basically, yun lang po yung nakadagdag dito. And of course, yung kasama niyang 1 month na free trial for new accounts na Microsoft 365. Ayan, so kung ititignan din natin po yung hinge niya po, guys, no? And it's all at the same 180 degrees po na screen. Okay, sa ngayon, no, kung titignan natin, ayan, in-on na po natin siya. Ayan, so Windows 11 na po. Ayan, so ganyan po siya nag-boot. Alright, ayan guys. Ayan. Yun po yung full speaker niya. Ayan. Parang medyo mahina, no? Ayan. Take natin mga ibang ano. Ang speaker niya, nakamax na po siya. Okay, so yun guys ang ating technical specification ng ating Vivo Asus VivoBook X1605A na 16 gig variant na i5 13500H na laptop, no? So yun lang po. Question pagka question, ayan. So pwede ba to sa mga high-end na ano? Yes, pwede, pero high-end gaming pwede, pero hindi gano yung sa high-end gaming kasi po wala po siyang dedicated na video card. Yung built-in lang po na video card niya is yung Iris Xe, Intel Iris Xe graphics na naka-built-in po sa processor niya. Ayan, so sa mga content creator, yes, pwede rin po ito. But then be careful po pag mag-render kayo kasi baka po masira kaagad. Hindi naman, wag naman sana, but usually po kasi pag walang dedicated video card, ayan,
pag nasira yung ano niya, is syempre sira na din yung ating laptop. Ayan, so yun lang guys, no, ang downfall lang po nito, wala siyang dedicated na video card. But then, mas syempre, kung naghanap po tayo ng budget friendly, ito po siya, yung wala siyang video card. Meron pong variant ito na yung may video card, kaya lang mas mahal po. Ayan, so thank you very much po ulit sa mga nandito pa. And of course po, bago po kayo dito, please don't forget po to like and subscribe sa ating channel, sa YouTube channel. Ayan. And of course sa ating ding Facebook, kung ano po, ayan, kung napanood nyo po ito sa Facebook, ayan, follow naman po. Paki-like and follow naman po yung ating page na pinagpanooran niyo po nito. Yun lang guys, no? And thank you very much again for watching and see you guys around. Bye!